Nasa ikatlong buwan na ang Department of Social Welfare and Development ng pamamahagi ng ayuda sa ilalim ng food stamp program. Ayon sa World Food Program, nakakatuwang ng DSWD, bukas naman ang mga magulang na makiisa sa programa, lalo na sa pagsasagawa ng Nutrition Education Seminar. Para sa kabuuan ng detalye ng balita, may report si Criza Lopez. Muling namahagi ang Department of Social Welfare and Development ng kanilang ayuda para sa mga benepisyaryo ng food stamp program sa kanilang pilot testing area sa Tondo, Manila. Kasabay nito ang pagsasagawa ng ikalawang nutrition education session ng programa sa tulong ng mga nutritionist mula sa ahensya. Sa ikalawang session ng nutrition education, tinalakay rito ang tamang pagbabudget sa pagkain at maging sa pagpaplano ng pagkain habang isinasaalang-alang ang sustansya ng mga ihahain. Ayon kay World Food Program Officer Sharon Andrea Lumpias, bukas ang mga magulang sa bagong kaalaman tungkol sa nutrisyon at tuloy-tuloy rin ang pagdalo nito sa mga sesyon. Ang mga nanay, receptive naman sila sa ating programa. Nakikita nyo naman ngayon, madami yung mga 50 beneficiaries natin andyan nag-a-attend ng nutrition education sessions. Katuwang ang WFP sa pilot testing ng food stamp, nakikita ang mga problema na kailangang matugunan agad, katulad ng nawawalang EBT card na gamit ng mga benepisyaryo upang makabili ng pagkain sa Kadiwa Store. Yes, meron po tayong instance na may beneficiary po na nawala yung EBT card nila, and very quick po yung partner natin na World Food Program na palitan naman po agad yung kanilang EBT card. It's still a learning process for us. We're looking at how best to adapt yung WFP system of providing a food voucher. Paglilinaw naman ni DSWD Undersecretary Eduardo M. Punay na posibleng matanggal bilang benepisyaryo ang hindi makadadalo sa mga seminar. Layon kasi nito na maturuan din ng mga magulang na maging self-sustaining member of the community. Kaya bukod sa pagtuturo ng tamang nutrisyon, dumalo rin dito ang TESDA at DOLE. Bukod pa rito, positibong ibinahagi ni Undersecretary Punay na maituturing na tagumpay ang programa. Kinumpirma nito na mayroong isang benepisyaryo na natanggap sa trabaho. Usap-usapan ngayon sa social media ang 1,000 budget meal plan para sa loob ng isang linggo. Sa challenge na ito, kailangan mapagkasya ng magulang ang halagang 1,000 piso para sa pagkain ng kanilang pamilya. Konsiderasyon na rin dito na kailangan masustansyang pagkain pa rin ang kanilang maiahain sa kanilang mga pamilya. Para naman sa mga benepisyaryo ng food stamp program ng DSWD, hati ang kanilang naging opinyon at paraan upang mapagkasya ang 1,000 piso para sa kanilang mga pamilya. Para kay Nanay Sarina, hindi sapat ang 1,000 na budget lalo na't mahalaga para sa kanya na masustansya pa rin ang kinakain ng pamilya. Kulang na kulang yun. Ako kasi kahit hindi ko tinitibid sa pagkain mga anak ko. Si Nanay Marivic, aminadong hindi kasya ang 1,000 sa isang linggo. Ngunit kung kailangang pagkasyahin, magagawan naman daw ito ng paraan. Sa isang linggo, kulangin po yun. Kasi 7 po yung anak ko eh. Tapos 2 kami mag-asawa, bali siya. Pero kung kinakailangan pagkakasya, babudgetin na lang. Gayunpaman, malaki raw ang tulong na ito sa kanila lalo't mataas ang presyo ng bigas ngayon sa pamilihan. Ayon kina Nanay Sarina at Nanay Marivic, hanggang ngayon may bigas pa ang natira mula sa ikalawang tranche ng ayuda sa ilalim ng programa. Samantala, umaasa naman ang World Food Program na magpapatuloy ang pagtutulungan nila ng DSWD sa ilalim ng programang Food Stamp. Yes, we are hoping that our partnership will continue. Kung ano man yung extent ng partnership na yon, we still wouldn't know. Mula rito sa Barangay 151 sa Tondo, Manila, para sa UrTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.